Ang panimulang kwento ng Chapter 34. Magalang na tinanggap ni Su-hong ang alok. Nakipagkamay kay Wang Ni at nagpasalamat sa kanya. Natutuwa sa kanyang pagtanggap. Sinabi ng City Lord kay Su-hong na magsalita lang kung mayroon pa siyang ibang mga kahilingan. Itinanong ni Su-hong kung maaaring tulungan ng City Lord na makahanap ng lunas para sa bago at bihirang sakit ng kanyang tita. Napaluhas sa matinding pagkaantig ang kanyang tita at tito dahil sa agarang kawalan ng pagkamakasarili ng kanilang pamangkin at sa pag-aalaga nito sa kanila. Lumingon si Wang Ni sa kanyang helper at inutusan itong personal na asikasuhin ang bagay na iyon. Naiginigit na makuha ang pinakamahusay na medical resources para magamot ang tita ni Su-hong. Sabik na please ang batang henyo. Sinabi ng City Lord kay Su-hong na humingi pa ng kahit anong gusto niya. Inamin ni Su-hong na kakailanganin niya ng mas mabuti at high-quality weapon. Tumatawa na inanyayahan ni Wang Ni si Su-hong na sumunod sa kanyang personal na armory upang pumili ng anumang sandata na magustuhan niya. Habang nagpapasalamat si Su-hong, lihim namang nagmamalaki ang City Lord. Dahil alam niyang ang pagtanggap ng mga pabor ay gagawa kay Su-hong na maging mas tapat sa pamilyang Wang. Bago umalis, nakiusap si Su-hong sa kanyang tita at tito na hintayin siya. Kasabay nito, sinabi ng City Lord sa kanyang anak na si Wang Tianfu na i-host muna ang banquet habang papunta sila sa armory. Magalang na ginabayan ni Wang Tianfu ang tita at tito ni Su-hong patungo sa isang komportableng lugar. Habang ang crowd naman ay bumubulong ng may pagkamangha, kung gaano kabilis nakakuha ng mataas na status ang mapagpakumbabang pamilya ni Su-hong. Ginalugad ni Wang Ni si Su-hong papasok sa dambuhalang armory, na ipinapaliwanag na ang mga sandata ay nakasort mula C-grade hanggang B-grade, kung saan ang pinakamahusay na A-grade alloy weapons ay nakaimbak sa pinakalikod. Sinabi niya kay Su-hong na pumili ng anumang A-grade weapon na tugma sa kanyang elemento. Namangha si Su-hong, dahil alam niyang ang isang A-grade weapon ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Sa halip na isang normal na sandata, itinanong ni Su-hong kung mayroon bang mga multi-attribute alloy weapons sa armory. Nabigla rito si Wang Ni, at tinanong kung si Su-hong ba ay tunay na isang multi-attribute martial artist. Ipinaliwanag ni Su-hong na dahil nag-train siya sa maraming elemento, binigyan siya ng halaga ni Grandmaster Qin at pinayuhan siyang maghanap ng isang multi-attribute weapon. Para patunayan ito, nagpakawala ng enerhiya si Su-hong, na lumikha ng 7 magkakaibang elemental orbs of light sa paligid ng kanyang katawan. Na nag-iwan kay Wang Ni na tuluyang gulat, dahil tinanggap na ni Su-hong ang backup ng City Lord. Ang pagpapakita ng kanyang dambuhalang talento ay gagawa sa City Lord na bigyan siya ng halaga at protektahan siya ng higit pa. Nagtanong si Wang Ni kung paano naging ganoon kabilis ang training speed ni Su-hong. Dahil ang mga multi-attribute users ay karaniwang mabagal ang progreso, kung saan ang 7 elemento ay gumagawa ritong mahirap kahit na umabot man lang sa Tier 2. Sa matinding pananabik, napagtanto ng City Lord na nakaharap niya ang isang bihirang henyo, isang Tier 2 7-element artist, isang Tier 2 Spirit Master, at may-ari ng isang natatanging katawan na mas mabuti pa sa Barbarian God Body. Labis na natutuwa. Naramdaman niya na ang isang maalamat na bituin ay tunay nang dumating sa Star City. Nagbuntong hininga si Wang Ni at sinabing naramdaman niyang walang silbi ang kanyang sarili bilang si Uncle Wang ni Su-hong. Tinanong ni Su-hong ang City Lord kung may problema ba. Ipinaliwanag ni Wang Ni na ang mga multi-attribute weapons ay napakabihira, at ang kanyang armory ay mayroon lamang ilang dual attribute pieces. Ipinakita niya ang tanging free attribute weapon sa kanyang koleksyon. Ang isang B-grade dark gold meteorite iron spearhead. Nag-alok ang City Lord na kalasin ng isang A-grade alloy shaft upang pansamantalang makabuo si Su-hong ng isang buong sandata. Ngunit tumanggi si Su-hong, na ipinapaliwanag na maaari niya na lang ikabit ang bagong spearhead sa kanyang Thunderfire Spear. Napansin niya na ang isang free element spearhead ay sapat na muna sa ngayon. Inabot ang pinahahalagahang spearhead, binanggit ni Wang Ni na ang mga kakaibang phenomena ay kamakailan lamang nagsimula malapit sa Star City. Na may mga chismis ng mga multi-attribute beasts na lumilitaw. Nangako siyang pababantayan ng mga ito sa kanyang mga tauhan. Na nagtulak kay Su-hong na magtanong kung ano ang nangyari. Ipinaliwanag ng City Lord na habang ang mga trainees ay nasa camp,
Ang mga kakaibang phenomena ay nagsimulang lumitaw sa buong mundo, na lumilikha ng parehong mga multi-attribute beasts at mga bihirang treasures. Nagbahagi siya ng isang ulat ng isang eyewitness na nakakita sa isang lightning beast na humawak sa isang kakaibang fragment, na nagbigay dito ng kapangyarihang magbuga ng kapwa lightning at fire. Nagbabala si Wang Ni na isa sa mga beasts na ito ay nakita sa Star Viewing Lake, na matatagpuan sa labas lamang ng Star City. Gayunpaman, binalaan niya si Su Hong na masyadong mapanganib ang lawa, at pinayuhan nitong huwag itaya ang kanyang buhay dahil makakahanap naman siya ng mas magagandang sandata sa Marshall Dow University. Nagpasalamat si Su Hong sa City Lord para sa payo. Pagkaraan ng ilang oras, isang makintab na luxury car ang dumarating sa labas ng apartment ni Su Hong, na dinaluhan ng isang crowd. Dahil nakilala ang government license plate, bumulong ang mga kapitbahay sa gulat, nagtataka kung ano ang nagdala sa isang makapangyarihang figura sa kanilang lumang neighborhood. Nakatayo sa crowd ang kanilang landlady na si Sister Hong, na may inggit na nag-isip na maaari na siyang mamatay ng masaya kung ang sarili niyang anak ay makakakuha ng isang luxury car na tulad nito. May galit niyang naalala kung paano niya pinagbantaang itataas ang upo ng pamilya Su at paaalisin sila dahil tumanggi si Su Hong na ibigay ang kanyang training camp spot sa kanyang anak. Sa paniniwalang ang sarili niyang anak ang mas nararapat sa tagumpay, bumukas ang pinto ng kotse, at bumaba si Su Hong, kasama ang kanyang tita at ang kanyang tito na si Su Guoming. Napagtanto ng mga kapitbahay na ang tagumpay ni Su Hong sa camp ay nagpanalo sa kanya ng pabor ng City Lord. At idineklarang mayaman na ang pamilya, habang si Sister Hong naman ay natulala sa kilabot at kawalan ng paniniwala. Masayang lumapit si Su Guoming para batiin si Sister Hong, na sinabing mayroon siyang balita. Inanunsyo niya na nakuha ni Su Hong ang unang pwesto, at binigyan sila ng City Lord ng isang luxury villa. Kaya lilipat na sila bukas. Dahil sa gulat, nabilaukan si Sister Hong, nang humingi si Su Guoming ng refund para sa kanilang natitirang upa. Pinigilan siya ng kanyang asawa, na sinabing mayaman na sila ngayon at dapat na nilang hayaan si Sister Hong na itago ang natitirang upa bilang isang parting gift. Habang naglalakad sila paitaas, nagtanong si Su Guoming kung dapat ba nilang ipack ang kanilang mga lumang lamesa at upuan. Pinagalitan siya ng kanyang asawa dahil sa pagiging kuripot, at nagbabala na huwag ipahiya ang kanilang pamangkin ngayong isa na itong mahalagang figura. Natawa si Su Hong, at tiniyak sa kanila na wala siyang pakialam sa hitsura at ang tanging gusto niya ay maging masaya sila. Kinalaunan ng gabi, nakatayo si Su Hong ng mag-isa sa rooftop ng kanyang lumang apartment, habang nakatanaw sa tahimik na lungsod. Napagtanto niya na ito na ang kanyang huling pagkakataon na mag-train dito, na nakakaramdam ng isang tahimik na nostalgia. Pagkatapos ay sinuri niya ang kanyang status screen, at nakitang ang kanyang kamakailang tagumpay sa camp ay nag-iwan sa kanya ng eksaktong 1,944 points matapos upgrade ang kanyang spiritual power. Ang kanyang stats ay nagpakita ng vitality na 506.5, spiritual power na 500, at ang kanyang overlord body sa 1.1% progress. Dahil nagpa siya siyang upgrade ang kanyang core stats, naupo si Su Hong nang naka-cross-legged at direktang ibinuhos ang kanyang mga natitirang points sa kanyang vitality. Sunod-sunod na notifications ang lumabas habang ang kanyang vitality ay umakyat sa 701.3, na nag-trigger ng isang wave ng energy na nagpalaki sa kanyang mga kalamnan habang nag-breakthrough siya patungo sa mid-stage ng Tier 2. Nang bumalik sa normal ang kanyang katawan, inilabas ni Su Hong ang kanyang phone upang maghanap ng higit pang impormasyon tungkol sa mga global events sa Star Viewing Lake. Ngunit habang hawak niya ang device, nag-crack ang screen sa ilalim ng kanyang kamay. Napagtanto niya na ang kanyang katawan ay hindi pa ganap na nakaka-adapt sa lakas ng kanyang mid-stage Tier 2. Ngunit natuwa siya na hindi niya tuluyang nasira ang phone. Nakaupo sa bubong, nag-scroll si Su Hong sa Global News. At nalaman na ang isang bihirang spiritual medicine na natagpuan sa ibang bansa ay nagdulot ng isang madugong labanan sa pagitan ng mga Grandmaster-level experts. Nabasa rin niya ang tungkol sa isang flame beast na humawak sa isang kakaibang fragment upang makakuha ng thunder at earth attributes. At napansin ng may pagkabahala na ang bawat martial artist na nakakita rito ay namatay sa ilalim ng mga misteryosong sitwasyon.
Sa lokal na aspeto, ang Tier 2 multi-attribute beast sa Star Viewing Lake ay dinala ang maraming Tier 3 at Tier 3.5 stars. Ngunit hindi lang si Suhong ang nakatuklas tungkol dito. Bagamat hindi niya kayang talunin ang isang Tier 4 fighter sa isang direktang labanan. Natitiyak niya na ang kanyang speed ay magpapahintulot sa kanya na makatakas ng madali. Kaya nagpasya siyang magtungo sa lawa agad-agad matapos ang kanilang paglipat bukas. At dito nagtatapos ang Chapter 34.